Magandang araw! Kami ang ikalimang grupo upang ipaliwanag ang Lesson 5 na may titulong Exile, Trial, and Death. Ang paksang ito ay magsisimula sa pagbuo ng organisasyon na La Liga Filipina, ang buhay ni Rizal sa Dapitan, at nang siya ay pinadala sa Cuba at inaresto, nilitis hanggang sa kanyang kamatayan. Magandang araw! Ako nga pala si Dumechi S. Sumayang, ang nakatokang magpapaliwanag sa inyo kung ano ang La Liga Filipina. Bago tayo pumaroon, si Jose Rizal ay dumating noong June 26, 1892 at sinalubong siya ng mga patriotiko na sina Apolinario Mabini, Diodato Arellano, Andres Bonifacio at iba pang miyembro ng La Liga Filipina. Ano nga ba ang La Liga Filipina? Ang La Liga Filipina or the Filipino League ay samahan ng mga Pilipinong nasyonalista na itinatag ni Jose Rizal noong July 3, 1892. At ano nga ba ang tanging layunin ng samahan? Ang tanging layunin ng La Liga Filipina ay magkaisa ang mga Pilipino upang ipaglaban ang mga reforma at makamtan ang kalayaan mula sa pamumuno ng mga Kastila. Kasama sa mga layunin ng La Liga Filipina ay pagpapalaganap ng edukasyon, pagtataguyod ng karapatang pantao, at pagkakaroon ng pagbabago sa pamahalaan. Ang La Liga Filipina ay nagtagal lamang ng 3 araw. Pagtapos itong itatag dahil si Jose Rizal ay inaresto ng mga otoridad na Kastila at ipiniit ito sa Dapitan noong July 6, 1892. Dahil dito, ang La Liga Filipina ay hindi nagtagal at agad naman itong nabuwag. Nabuwag ang La Liga Filipina at nahati ito sa 2 grupo at nagkaroon ng magkaibang landas, ang Cuerpo de Compromisarios. Binuo ito ng mga miyembro ng La Liga Filipina na nagnanais ng mga reforma at patuloy na nagsusulong ng mapayapang paraan ng pakikipaglaban sa mga Kastila. Samantala ang isang grupo ay ang Katipunan. Ang Katipunan naman ay kabaliktaran ng isang grupo. Ito ay isang lihim na samahan na naglalayong maglunsad ng armadong revolusyon para sa kalayaan na pinamumunuan naman ni Andres Bonifacio. At bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang La Liga Filipina ay may isang motto, ang Unus Instar Omnium sa salitang Latin at One Like All sa salitang Ingles at isa para sa lahat sa wikang Pilipino. At dito lamang nagtatapos. Maraming salamat. Life of Rizal in Dapitan. July 17, 1892 nang makarating si Rizal sa Dapitan. Siya ay sinalubong ni Captain Ricardo Carnicero. Dito sa Dapitan ay nakilala niya rin ang 2 priest. Ito ay si Father Pablo Pastas at si Father Antonio Obac. Si Rizal ay nabigyan ng pagkakataon na makatira sa House of Church. Ngunit may mga kondisyon. Una, he will publicly restricted his Masonic and anti-church belief. Pangalawa, he will regularly participate in church rites. Pangatlo, he will conduct himself as a good Spanish subject and a man of religion. Ang mga kondisyon na ito ay nangangahulugan lamang na kailangan ni Rizal na maging parte ng simbahan at itigil ang pagtuligsa sa simbahan. Kaya mas pinili ni Rizal na tumira kay Captain Ricardo Carnicero. Si Captain Ricardo Carnicero ay isang political military commander. Isa rin siya sa mga naging matalik na kaibigan ni Rizal dito sa Dapitan. Si Rizal ay nabigyan rin ng kalayaan ni Captain Ricardo Carnicero, ngunit sa lugar lamang ng Dapitan. Siya rin ay nabigyan ng pagkakataon na makita ang kanyang pamilya at mabisita siya sa Dapitan. Dahil sa kabutihang ito ni Captain Ricardo Carnicero, siya ay ginawa ng tula ni Rizal noong kanyang kaarawan, na siyang ikinagalak naman din ni Captain Ricardo Carnicero. Ngunit makalipas ang ilang taon ay naparitan din si Captain Ricardo Carnicero sa kanyang posisyon, kaya mas humigpit naman ang bantay kay Rizal. Rizal spent his exile in Dapitan from 1892 to 1896. Sa paglagi ni Rizal sa Dapitan ay nagkaroon rin naman ng magandang pangyayari. Isa na rito ay ang paggamot niya sa kanyang ina na si Doña Teodora. Dito rin sa Dapitan nakilala niya at nakahulugang loob ang kanyang kasintahan na si Josephine Bracken na noon ay 18 taong gulang lamang.
one of the highlight ng pagstay ni Rizal sa Dapitan ay yung pagkapanalo nila ng loto. So, Rizal and his friend Francisco Equilor, they bought a ticket with the ticket number 9736. And that ticket won a second prize amounting 20,000 pesos. So, they split the money and Rizal still got the 6,200. And imagine noong mga panahon na yun, kagaya nga ng sinasabi ng mga parents natin na 5 piso lang, makakabili ka ng ganto, ganyan, makakabili ka ng ulam, may kanin pa, mga ganon. So, how much more the 6,200 pesos na napunta kay Rizal? So, with that money, he gave his father 2,000 pesos and his friend, Jose Mabasa, 200 pesos. And the rest was invested sa agricultural land sa Talisay. And nag-invest din siya sa mga houses, kagaya ng square-shaped house kung saan siya tumira, the hexagonal shape house kung saan niya in-store yung mga alaga niyang chickens and kung ano-ano pa. And lastly, yung octagonal shape house kung saan siya nagtuturo sa mga estudyante niya during his stay sa Dapitan. When Rizal excelled in Dapitan, he became a teacher and a farmer. When Rizal won in a lottery, he bought 16 hectares land dun sa napalalunan niya. According to him, he wants to establish a new Calamba and introducing a modern method of farming with Manuel Hidalgo. Siya yung kasama niya mamahala dun sa farm. So, si Manuel Hidalgo, siya yung brother-in-law ni Jose Rizal na husband ni Saturnina, the eldest sister of Jose Rizal. Si Rizal, hindi lang naging farmer si Rizal, naging teacher din siya sa Dapitan. So, Rizal teach in 1892 to 1896, Rizal established a school for all boys and conducted classes under in Talisay 3. And just 3 students, naging 16 students sa yung mga tinuturuan niya. So, nagtuturo siya ng variety of subject, which is the English, mathematics, geometry, and etc. Addition natin, walang tuition fee, but yung mga students niya ay pinag-work niya sa garden, field, and community project. Sa posisyon naman po, sa Dapitan, pinagpatuloy niya si Rizal yung kanyang pagiging doktor at nag-alok siya ng libreng pangangalaga sa mga nangangailangan. So, pumunta siya sa mga bahay ng mga pasyente upang mabigyan niya ng health care ang may mga sakit at mahina. So, dahil sa kanyang kasanayan sa medisina, nakilala siya bilang isang pinakamahusay na ophthalmologist sa Pilipinas. So, isang halimbawa na lang nito si George Toffer, isang lalaking may karamdaman sa mata na naglakbay mula Hong Kong patungong Dapitan. So, kasama yung kanyang ampo na si Josephine Bracken upang napagamot kay Jose Rizal. Sa Peaceful Life naman po ni Jose Rizal, nagpadala siya ng isang liham kay Ferdinand Blumentritt noong December 19, 1893. So, inilarawan ni Jose Rizal ang kanyang buhay sa Dapitan, puno ng kasiyahan at kapayapaan. Sa liham na yon, ipinahayag niya kung paano siya nasisiyahan sa araw-araw na gawain, tulad ng pagtatanim, pagtulong sa mga tao sa Dapitan, yung pagiging malapit niya sa kalikasan, yung mga bagay na simpleng bagay na pag-aaral ng mga bagong bagay, at pagtulong sa komunidad ay yung nagbibigay kay Jose Rizal ng kapayapaan at kasiyahan. Ang makikita na mas pinili ni Jose Rizal yung isang buhay na mas tahimik at kontento. Ang liham na yon ay nagpapakita ng isang Rizal na hindi lang isang bayani, kundi isang tao na natutong palagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Sa kabila ng pagpapatapon kay Rizal, ay naging daan naman ito upang kanyang linangin at tuklasin ang kanyang talento at mga hilig, kung saan
ay natuto siya magsalita ng 22 languages. Ito ay binubuo ng 4 local languages and 18 foreign languages. 4 local languages is yung Tagalog, Ilocano, Bisaya, and Subanon. 18 foreign languages is primarily yung English, Spanish, French, German, Latin, and etc. And napaunlad niya rin ng kanyang talento sa sining at nagawang linangin at pagkakitaan ang kanyang kaalaman sa agrikultura, which is yung kanyang 16 hectares na lupain sa Talisay, at pinasok din niya ang industriya ng pagmamanufaktura at pagtutroso. Sa kabila ng kanyang mga na-achieve during those days ay lungkot at pangungulila pa rin ang kanyang nararamdaman mula sa kanyang mga pamilya, kaibigan, at ang kanyang nakagisnang pamumuhay sa Europe, lalong-lalo na ang kanyang masasayang araw sa Kalamba. At dumagdag pa rito ang kanyang lubos na pagdadalamhati sa pagkamatay ni Leonor Rivera. Kaya parang feeling niya kailangan niya ng someone nung time na yon, and doon niya nakilala si Josephine Bracken, ang huling babae sa kanyang buhay. Habang si Rizal ay nasa dapitan, may nagaganap na revolusyon ang Cuba laban sa Espanya. Bukod pa doon, may kinakaharap sila na epidemic which is yellow fever. Kaya't kailangan ng doktor ng Spanish government sa Cuba. Nagpadala ng liham ang kanyang kaibigan na si Dr. Ferdinand Blumentritt kay Rizal na nagsasabing i-offer na lang ni Rizal yung kanyang serbisyo bilang maging military doctor sa Cuba in exchange of ending his exile. At pumayag naman si Rizal. Kaya't ang ginawa niya, nagpadala siya ng liham sa Gobernador General na si Ramon Blanco, nagsasabing i-offer niya yung service niya sa Cuba in exchange of ending his exile. Makalipas ang 4 na buwan, inaprubahan ng Gobernador General na si Ramon Blanco ang liham ni Rizal na nagsasaad na i-offer niya yung serbisyo niya, may military doctor siya under the Spanish government sa Cuba. At dahil doon, after 4 years, Rizal was no longer exiled. At nung si Rizal ay papunta na sa Cuba, nasa barko na siya, nasa isang room pa lamang siya, bigla siyang hinuli ng otoridad. Bakit nga ba? Dahil during that time, may nagaganap pala na revolusyon ang Pilipinas laban sa Espanya na pinapangunahan ni Andres Bonifacio at ng Katipunan. At inakala ng otoridad na si Rizal ay kabilang dito, kaya't siya ay hinuli. Dinala siya kay Despujol na military commander ng Spanish government that time, at sinabi sa kanya ang masamang balita. So, Governor Blanco deception. So, Governor Blanco to whom Rizal has given his word and honor was secretly plotting against him. So, Rizal as a threat used involvement in Philippine Revolution. So, si Governor Blanco, pagkatiwalaan siya ni Rizal na gobernador since parang sasabi na tutulungan kita, ganyan gito. So, viewing Rizal, but viewing as a Rizal is a threat because Rizal was active involvement in Philippine Revolutionary. So, the trap is Blanco devised a plan to arrest Rizal and imprison him in Cuba, to intending to silence his influence and prevent further revolutionary activity. So, si Rizal ay nagtiwala naman, unaware of Blanco treasury, Rizal placed his trust in the governor. So, he dismissed the advice Don Pedro Rojas and his son Periquin to urge him seek to refuge in Singapore for protection. So, under ng British protection. So, Rizal realization, it was only after hearing about his impending arrest from the fellow passenger that Rizal realized that he fallen victim to the Governor Blanco's trap, which is arresting him and send him to Cuba. So the consequence, Rizal arrest and prison marked the turning point of his life and had significant consequence for the Philippine Revolution. So bigla naging malaking impact siya sa buhay ni Rizal since nakulong nga siya sa Cuba. So, ikinulong po si Rizal sa Barcelona ng 3 araw, and he was transferred po under the custody of Governor General Eurydice Pujol, which is ito din po yung nag-exile sa kanya from Dapitan.
Nung pangalawang araw na po ni Rizal sa Barcelona ay dinala po siya sa prison fortress, which is ito po isang kulungan na kilala sa Barcelona, at ipinatawag po siya ni Governor General Yuri Despujol para po ipaalam sa kanya na ibabalik po siya sa Pilipinas para sa kanyang paglilitis. So next is the trial of Rizal. So on December 8, Rizal was given a restricted right to choose a defense lawyer. So ang pagpipiliin niya lang ay yung mga army officers. Ang napili niya is si Lieutenant Luis Tabiel de Andrade. Si Luis Andrade, siya yung brother ng bodyguard ni Rizal noon. Tapos, during that time, ang accusations kay Rizal is that he is the living soul or the main organizer of the revolution. During the trial, Rizal presented documents na magpapatunay na hindi nga siya ang utak ng revolusyon. So, the jury still unanimously voted for death sentence kasi nga the trial was just for formality, para lang masabi na hindi basta-bastang i-execute si Rizal. Kaya kahit na mag-present siya ng documents, ng mga patunay niya na hindi siya yung utak ng revolusyon, still he is found guilty. So the trial ended with the readings that Jose Rizal was found guilty and the sentence is death by firing squad. So after the trial, the decision is now forwarded to Governor General Polavieja. So si Governor General Polavieja signed the court decision, and the decision is that the decree that the guilty be executed by firing squad at 7 a.m. of December 30, 1896 at Bagong Bayan, Luneta. And lastly, ang pinakamasakit na part sa lahat is that Rizal was required to sign the verdict. So, he stoically signed his own death sentence. So, masakit nga yan kasi what are the odds na malalaman mo kung kailan, saan, tsaka paano ka mamamatay. So now, let's proceed to the last part of this presentation. So, the last part is the execution, or they called it the last day of Rizal. In December 30, 1896, around 6:30, Rizal was taken in cell and marched to Bagong Bayan, Becan, which is the Luneta now. A colonel took Rizal para dalhin doon sa site kung saan siya i-execute. Bago mangyari ang pag-execute sa kanya, nag-request siya na i-swear ang kanyang ulo, which was granted. He also request na parilin siya sa harapan, ngunit tininay nila ito. Tapos may isang doktor na lumapit kay Rizal, which is si Dr. Felipe, para i-check yung pulso niya. So, chinek niya yung pulso ni Rizal at nagulat siya, normal daw at hindi siya kinakabahan. So, yun na nga, doon na binaril si Rizal habang nakatalikod at ang kanyang last word ay consumatum est. So, tuluyan ang bumagsak si Rizal na nakatingin sa morning sun. It was exactly 7:03 a.m. on December 30, 1896. Lahat daw ng Spanish na nandun ay nagsigawan at nagsaya sa pagkamatay ni Rizal and shouted, "Viva España" or "Long live España." And the military band started playing Marcha de Cadiz. Marcha de Cadiz is the victory's march nila. And also, did you know that ang bumaril kay Rizal ay mga sundalong Pilipino din? Ay ganun kasi sa likod ng mga Filipinong sundalo, may mga Spanish army o Spaniard army na may nakatutok na baril din. Kaya kung hindi nila babarilin si Rizal, sila naman ang mamamatay. Amputen! Armas! Preparen! Carguen! Armas! Apunten! Fuego!